Ang mga Zoldyck ang isa sa pinakakilalang pamilya ng mga assassin, hindi lamang sa Hunter x Hunter kundi pati na rin sa mundo ng anime. Naging sikat sila dahil nagre-representa ang mga Zoldyck ng isang tipikal na pamilyang binubuo ng tatay, nanay, mga anak at lolo't lola habang ginagawa nilang kabuhayan o negosyo ang larangan ng pamamaslang. Ayon sa kwento, ang bawat miyembro ng pamilya ay dumadaan sa pagkasanay para maging assassin pagkasilang pa lamang. Nagpapaliwanag ito kung bakit ang bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng mga kakaibang kakayahan na kinatatakutan ng karamihan. Pare-pareho silang may hindi masukat na lakas na kayang makapagbukas ng gate na may higit sa 10 tonelada ang bigat. Meron din silang matitibay na pangangatawang hindi kayang basta-basta patumbahin ng iba't ibang klase ng lason, kuryente o pinsala. At higit sa lahat, ang bawat isa sa 11 Zoldyck ay merong malawak na kakayahan sa pamamaslang, mga techniques na itinuro at ipinasa sa iba't ibang henerasyon ng mga Zoldyck. Sa kabila ng pare-parehong training na kanilang pinagdaanan, ang mga miyembro ng pamilya ay nagkaroon ng kani-kanilang specialty o expertise mula sa mga kakayahang tinataglay ng isang magaling na assassin. Ang mga abilidad na ito ay labis na kailangan sa sining ng pamamaslang. Halimbawa dyan ang stealth, ang espionage, ang target tracking, disguise o deception, ang infiltration, hand-to-hand combat, at syempre, dahil nasa mundo tayo ng Hunter x Hunter, kasama sa Art of Assassination ang pagiging Nen expert. Sa video na ito mga idol, ipapaliwanag ko sa inyo mga special assassin skills ng bawat isang Zoldyck at malalaman nyo kung paano nila ito ginagamit sa kanilang mga misyon. Tapusin nyo ang video na ito hanggang dulo dahil mas malalaman nyo kung gaano kapanganib ang bawat isang miyembro ng pamilyang Zoldyck. Number 1. Zeno Zoldyck. Ang isa sa pinakamatanda pero isa din sa pinakamalakas na miyembro ng pamilyang Zoldyck ay si Zeno. Siya ang kadalasang miyembro ng pamilya na umaasikaso o tumatanggap ng mga mahihirap na misyong susubok sa kanilang kakayahan bilang assassin. Halimbawa dito ang pagpaslang sa mga miyembro ng Phantom Troop at ang pagsugod sa kastilyo ng hari ng mga Chimeraan sa Semerwem. Ang dalawang misyong ito ay pinatrabaho kay Zeno ng dalawa ding malalakas na puwersa ng kwento. Una ay ang Tendons ng Mafia at ang pangalawa ay ang chairman ng Hunter Association na si Isaac Netro. Pinagkatawalaan nila si Zeno dahil kahit sila ay alam ang pambihirang kakayahan ng matanda sa pamamaslang. Isa sa mga hindi natin malilimutang kakayahan ni Zeno ay ang galing sa paggamit ng Nen. Meron siyang kapangyarihang gamitin ng kanyang aura upang makapaglabas ng mga dragon na gawa sa Nen. Ang abilidad niyang ito ang naaasahan ni Zeno para masuportahan ng kanyang specialty bilang assassin. Ito ang infiltration o ang kasanayan sa perpektong pagsugod sa mga kalaban. Magaling dito si Zeno kung ikukumpara sa ibang mga Zoldycks. Kapag pinanood natin ng mas maigi, sobrang timing ng pagpasok ni Zeno sa laban ng dalawang mas batang Nen users kaya napinsala agad nito si Chrollo. Sobrang galing din niyang Chomempo kaya napasok niya ang depensa ng leader ng Phantom Troop. At sobrang akma ng Nen ability ni Zeno sa pagsugod kaya nasukol nilang mag-ama si Chrollo. Bukod dito, ang galing ni Zeno sa infiltration ay makikita sa kung paano nila pinasok ni Netero ang kastilyo ni Merwem. Lumikas siya ng isang dragon na pwedeng sakyan para makasugod sila sa anggulong hindi inaasahan ng mga Royal Guard. Ito ang kalangitan. At pinakawalan niya din ang kanyang Nen ability na Dragon Dive upang lituhin ang mga Chimeraan sa kanilang pwesto at makalikha ng komosyon sa kastilyo. Pagkakataong sinamantala nila Zeno para makalapit kay Merwem. Maaaring kung hindi dahil sa kabihasaan ni Zeno sa infiltration, mahihirapan si Netero na makaharap ang hari ng mga Chimeraans dahil siguradong haharapin niya muna ang mga Royal Guards bago mangyari ang kanyang kagustuhan. Number 2. Silva Zoldyck. Bukod sa pagiging ama ng magkakapatid na Killua, si Silva ang kasalukuyang pinuno ng pamilya at ang namamahala sa negosyo ng mga Zoldyck. Ibig sabihin, siya ang nasusunod sa mga misyong tinatanggap ng bawat miyembro ng kanilang pamilya. Naniniwala si Silva na hindi dapat ilagay ng isang assassin sa panganib ang kanilang buhay at dapat ay sasali lamang sila sa laban kung 100% ang tsansa nilang manalo dahil kung hindi, kailangan nilang maghintay. Ang paniniwalang ito ang maaaring nagsasabi sa atin na kaya nila Silva at Zeno ang lahat ng miyembro ng Phantom Troop dahilan para tanggapin nila ang misyon ng pagpaslang sa grupo. Noong isinagawa nila ang trabahong ito, unang tinarget nila Silva ang leader ng Phantom Troop na si Chrollo. At dito ipinamalas ng pinuno ng mga Zoldyck ang kanilang pinakamaasahang kakayahan bilang assassin. Ito ang galing niya sa close range combat o sabayang pakikipaglaban ng malapitan.
Ang kasanayan niya sa paggamit ng kamao at paa sa pakikipagpisikalan ang tumulong sa kanya para masundan ang bilis ni Chrollo. Mapatalsik ito gamit ang isang suntok at kamuntikan na itong maduro gamit ang kanyang napakalakas na tadyak mula sa ere. Ang galing pa ni Silva sa pakikipaglaban ng malapitan ay pinapatunayan ng komento ni Killua na ang kanyang ama ay kayang dumukot ng puso ng tao sa isang iglap at hindi man lamang kakikitaan ng ni isang patak ng dugo ang kanyang mga biktima. Ganito kapanganib si Silva sa oras na makalapit siya sa kanyang target, kaya hindi na nakakapagtaka na pati ang mailap na si Cheeto ay hindi man lamang nakagawa ng kahit na anong aksyon noong mabilisan siyang tinapos ni Silva. Ang pagiging mapanganib ng pinuno ng mga Zoldyck sa close range combat ay katumbas din ng nakamamatay niyang Nen ability. Ito ang kapangyarihang lumikha ng mga explosive orbs gamit ng kanyang Nen. Kaya ni Silva na palabasin ito sa kanyang mga kamay ng mabilisan at ibato sa target upang pasabugin sila kasabay ng mga bola. Sa sobrang lakas nito, nawasak ni Silva ang isang malaking silid at napayinig ang malaking gusali. Pruweba na walang ligtas ang kahit na sino makaharap na Silva sa malapitan man o malayo ang laban. Number 3. Kikyo Zoldyck. Ang isa pa sa mga miyembro ng Zoldyck ay si Kikyo. Siya ay ang asawa ni Silva kaya hindi talaga kadugo ng mga Zoldyck ang babae at hindi niya naranasan ng mahigpit na pagkasanay ng mga batang Zoldyck noon. Ganun pa man, isa pa ding assassin si Kikyo. Maaaring nung nagkakilala sila ni Silva, nagsanay si Kikyo ng sining ng pamamaslang upang maging parte ng pamilya. O di kaya naman ay meron na talaga siyang kakayahan sa pakikipaglaban na maaaring nakuha niya sa Meteor City, ang syudad kung saan nagmula si Kikyo. Hindi pa pinapakita mga idol kung gaano kagaling na assassin si Kikyo o kung ano-anong assassination skills ang meron siya. Pero kung huhulaan ko ito, ang specialty ni Kikyo bilang assassin ay ang art of espionage o spying. Madaming beses nang ipinakita ng kwento na mahilig si Kikyo sa paggawa ng paraan upang matyagan ng kanyang mga anak. Halimbawa ay noong lumaya si Killua sa kanilang bahay. Pinasunod niya si Illumi sa nakababata nitong kapatid upang magbigay ng sapat na impormasyon ukol kay Killua. Halos kapareho ito ng ginawa ni Kikyo noong tumakas sila Killua at Aloka. Siya ang nag-uutos kay Chubunin na magsuot ng salamin na mayroong kamera upang masundan ni Kikyo at ni Silva ang kinikilos ng kanyang mga anak. Higit sa lahat, ang kaalaman din ni Kikyo sa pag-iispiya ay makikita sa galing niya sa pagkatago ng kanyang sarili mula sa ating mga bida noong nagpunta ang mga ito sa mansyon ng mga Zoldyck para sunduin si Killua. Hindi naramdaman nila Canary, Gon, Kurapika at Leorio ang presensya ni Kikyo sa kabila ng kapansin-pansing kasuotan nito. Nagpapakita na bihasa si Kikyo sa pagmamatsyag ng palihim. Ang mga assassins na merong kasanayan sa pag-iispiya ay nangangailangan ng matalas na mata upang makita nila ang lahat ng detalyeng dapat nilang malaman ukol sa lugar, sitwasyon o kalabang kanilang binabantayan. Posible na ito ang dahilan kaya nakasuot si Kikyo ng visor na nagsisilbi niya ding mga mata. Dahil gamit ang teknolohiyang ito, pwede niyang mai-record, mai-zoom at mas ma-analyze ang kanyang mga minamatyagan bilang isang espiya. Number 4. Illumi Zoldyck. Ang binatang Zoldyck na ito ang masasabi kong pinakamalapit at pinakawalang awang Zoldyck sa pamilya sapagkat hindi lamang siya pumapas lang ng kanyang target, pinapatay din niya ang kahit na sinong kanyang naisin. Halimbawa dito ang higit sa 20 hunters na umahunting sa kanya, pati na rin ang mga tauhan ng Hunter Association na wala namang ginagawang masama at syempre ang mga inosenteng tao na pinaslang lamang ni Illumi upang gawing mga sundalo. Si Illumi ay merong ability na kanyang napapagana sa pamamagitan ng kanyang mga karayom. Ibinabato niya ito at itinatarak sa ulo ng kanyang mga biktima upang mapasailalim sila sa kanyang manipulation ability. Pagkatapos ay pwede na niyang iutos sa mga ito ang kahit na anong kanyang gusto. Ang mga karayom ding ito ay hindi lamang niya itinutusok sa kanyang mga kalaban. Ginagamit niya din ito sa kanyang expertise bilang assassin. Ito ang pagiging master of disguise ni Illumi o galing sa pagbabalat kayo bilang ibang tao. Una nating nakita si Illumi na pinakinabangan ng kanyang karayom para gumamit ng ibang mukha sa Hunter Examination, kung saan nagpakilala siya bilang si Gitarakur, isang examinee na napupuno ng piercing at karayom ang buong katawan. Dahil sa galing ni Illumi sa paggamit ng katauhan ng Gitarakur, maging ang kanyang kapatid na si Killua ay hindi agad nalaman na siya si Illumi, hanggang sa inalis na nito ang karayom sa kanyang katawan para ibunyag ang kanyang pagkatao. Ang mga karayom ni Illumi ay hindi kailangang maiwan sa kanyang katawan para makagamit ng ibang mukha dahil nagawa ni Illumi na makopya ang mukha ni Hisoka nang hindi nagiiwan ng karayom sa labas ng kanyang katawan. Sa pangyayaring ito, ipinakita ni Illumi ang kanyang pagiging master of disguise dahil hindi lamang mga simpleng Nen users ang kanyang nalinlang sa paggamit ng hitsura ni Hisoka.
Naloko ng binatang Zoldyck ang mga miyembro ng Phantom Troop, ang grupo na binubuo ng mga magnanakaw na bihasa din sa Nen at pagbabalat kayo. Number 5. Milwaukee Zoldyck. Si Milwaukee ang ikalawang anak nila Silva at Kikyo. Siya lamang sa 5 magkakapatid ang hindi pa nagpapakita ng sarili niyang Nen ability. Ang tanging alam lamang natin sa kanya ay hindi siya nagtataglay ng malakas na pisikal na kakayahan. Maaaring dulot na rin ng kanyang katabaan. Ganun pa man, hindi siya masyadong pinupwersa ng kanyang mga magulang at lolo na gayahin ng mga kakayahan nila bilang assassin. Sapagkat kahit hindi gaano kalakas ang matabang pangangatawan ni Milwaukee, nagtataglay naman siya ng matalinong utak. Maaasahan ang talino ni Milwaukee dahil nagagamit niya ito upang makaimbento ng mga sandatang nakakatulong sa kanilang pamilya. Matatandaan na siya ang gumawa ng mga yoyo ni Killua na mayroong 50 kilong bigat bawat isa. Ang parehong talinong ito na meron si Milwaukee ang siyang tumulong din sa kanya para magampanan na maayos ang kanyang expertise bilang assassin. Ito ang hacking. Kailangan ng mga Zoldyck ang galing ni Milwaukee bilang isang hacker dahil isa din itong paraan ng pagkalap ng impormasyon ukol sa kanilang mga target. Gamit ang specialty ni Milwaukee bilang assassin, malalaman agad nila ang lokasyon, mga tinatagong lihim, hilig at ang ibang sensitibong data na tinatago ng kanilang mga target sa internet. Mga impormasyong hindi kayang basta-basta makuha sa pamamagitan ng Nen. Number 6. Killua Zoldyck. Ang ating bida ang ikatlong anak nila Silva at Kikyo. Ganun pa man, ang bata ang napiling tagapagmana ng negosyo ng mga Zoldyck at nilagpasan niya ang dalawa niyang kuya na sila Illumi at Milwaukee. Ang rason nito ay dahil sa Killua ang nakitaan ng pinakanatatanging talento ng pagiging assassin hindi lamang sa kanilang 5 magkakapatid kundi pati na din sa kasaysayan ng mga Zoldicks. Kahit menor de edad pa lamang, naging bihasa na si Killua sa lahat ng pagkasanay na itinuturo ng pamilyang Zoldyck. Halimbawa dito ang iba't ibang paraan sa pamamaslang na walang hirap na nakabisado ni Killua kaya madali lamang sa kanyang pumatay gamit ang iba't ibang paraan. Mula sa pagdukot ng puso ng kanyang mga katunggali, pagsaksak sa utak ng mga ito, o di kaya naman ay pagpugot ng ulo ng kanyang mga target. Na-adapt din agad ni Killua ang mahigpit na training ng mga Zoldicks para mapaglabanan ng kanilang katawan ng iba't ibang klase ng pinsala. Kabilang dito ang pagkatusta dulot ng mataas na boltahe ng kuryente, pagkaparalisa dahil sa matinding lason, at panghihina dahil sa malalang sugat o sakit. Patunay ito na mapa-opensa o mapa-depensa man, perpekto si Killua bilang isang assassin. Nagdulot para hindi lamang siya magkaroon ng isang specialty bilang mamamaslang. Bagkos, tinataglay ni Killua ang bawat isang kabihasaang meron ng mga miyembro ng pamilya Zoldicks. Namana ng ating bida ang galing ni Zeno sa infiltration, kaya isa siya sa mga nagplano ng pagsugod na extermination team sa kastilyo ni Meruem. Natutunan din niya ang kakayahan ni Kikyo sa espionage at tailing, kaya nagagawa ng bata na masundan ng mga expertong Nen users kagaya ng Phantom Troop. Napasa din kay Killua ang pambihirang abilidad ng kanyang ama na si Silva sa close range combat, kaya nagawa ng bata na mabuhay sa kabila ng pagharap niya sa 3 Royal Guards ni Meruem. At higit sa lahat, nakuha ni Killua ang walang katulad na kaalaman ng mga Zoldicks pagdating sa kapangyarihan ng Nen. Dahilan para katakutan siya hindi lamang ng kanyang mga kalaban, kundi pati na rin ng kanyang mismong angkan. Number 7. Alloka Zoldyck. Ang tanging membro na hindi naman ang paraan ng mga Zoldicks sa pamamaslang ay ang ika-4 na anak nila Silva at Kikyo. Ito ay si Alloka. Hindi siya dumaan sa kompletong training ng pamilya dahil noong bata si Alloka, lumabas sa kanyang katawan ng isang nakakatakot na nilalang na pinangalanan nila bilang Nanika. Nagtulak sa mga Zoldicks para iwasan nila ang pakikasalamuha kay Alloka bilang pag-iingat. Ang pangyayaring ito ay nagresulta sa hindi pagkatuto ng bata ng kahit na anong special skills ng mga assassins. Si Alloka at Nanika ay naghahati sa iisang katawan at nagtatagli sila ng napakamakapangyarihang Nen ability. Ito ang kakayahang tumapad ng kahit na anong kahilingan. Kaya ni Alloka at Nanika mga idol na isa katuparan ng kahit na anong kahilingang sasabihin sa kanila. Katulad ng biglang pagyaman, pagpapagaling sa isang taong may malubhang karamdaman, at maging ang pagpaslang sa kahit na sino man. Ibig sabihin, kahit hindi siya katulad ng ibang mga Zoldyck, si Alloka ay maituturing pa din nating assassin dahil pumapaslang pa din ang kapangyarihan ng bata ng mga target na kailangang patayin ng kanilang pamilya. Sa katunayan, kung pag-uusapan natin ang dami ng napaslang, si Alloka at Nanika ang may pinakamaraming kill count sa mga Zoldicks dahil sa consequence na meron ng kanilang Nen ability. Yun nga lamang, hindi natin maitatanggi na mahirap kontrolin ng kanilang kapangyarihan at hindi ito sumusunod sa prinsipyo ng mga Zoldicks pagdating sa pagpaslang. Number 8. Kaloto Zoldyck.
Si Kaloto ang pinakabatang membro ng pamilya Zoldyck, pero sa kabila ng kanyang edad, isa siya sa mga karakter na maaasahan pagdating sa pagtapos ng kanilang mga kalaban. Ebidensya dito ang pagsama sa kanya ni Illumi sa mga misyon nito at ang pagpapasali sa kanya ng Phantom Troop sa kanilang grupo na binubuo lamang ng mga membrong may pambihirang galing sa paggamit ng Nen. Kahit din isa pa lamang paslit, nagawa ni Kaloto na hasain ang kanyang kakayahan bilang isang assassin sa murang edad. Eksperto siya sa mga stealth techniques kaya naikukubli niya ang kanyang presensya mula sa mga kalaban. Halimbawa ay nung palihim niyang pinapanood si Lagon noong hinarap ng ating mga bida si Canary at yung eksena kung saan palihim siyang lumapit kanila Franklin at Bonolinov nang hindi nararamdaman ng mga ito. Pagkatapos ay naglaho din ng mabilis kaya hindi na siya nasundan ng mga miyembro ng Phantom Troop. Bukod sa kanyang stealth techniques, si Kaloto din ay bihasang mamamaslang. Hindi katulad ng ibang mga Zoldyck na pinapaslang ng mabilisan ng kanilang mga target. Anime mas gusto ni Kaloto na paglaruan muna ang kanyang mga biktima hanggang siya'y masiyahan. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng kanyang Nen ability na Dance of the Serpent's Bite. Ito ang abilidad na nagpapahintulot kay Kaloto na manipulahin ang pwersa ng hangin sa kanyang paligid at ang pinsalang dinudulot ng mga papel na pinapakalat niya sa himpapawid para durugin ang katawan ng kanyang mga target. Ang pagmamanipula sa kakayahan ng papel ang nagbigay kay Kaloto ng isa niya pang specialty o expertise bilang assassin. Ito ang galing niya sa tracking at detection. Isa itong kakayahan na tumutulong sa mga assassin para mahanap ang lokasyon ng kanilang mga target at malaman ang kinikilos ng mga ito. Sa pamilyang Zoldyck, si Kaloto ang nagtatagli ng Nen ability na mabisang gamitin sa tracking. Matatandaan na nagawa ni Kaloto na masundan ang kinikilos, malaman ang estado, marinig ang pinag-uusapan at matunton ang lokasyon ng kanyang mga kapwa spiders matapos niyang lagyan ng confetti ang mga ito at gumawa ng manikang papel na kawangas ng mga miyembro ng Phantom Troop. Higit pa dito, meron pang isang Nen ability na ginamit si Kaloto upang matrack o matuntun niya ang kinaroroonan ng exorcist na si Abengane sa loob ng Grid Island. Labis na kailangan ng Phantom Troop ang tulong ng Nen exorcist para sa pinuno nilang si Chrollo. Pero nahirapan silang mahanap kung nasaan ito. Buti na lamang ay tinulungan sila ng assassin skill at Nen ability ni Kaloto. Number 9. Lola Zoldyck. Ang ikasyam na miyembro ng pamilya ay si Lola Zoldyck. Ipinakita siya noon sa silhouette ng pamilya, ngunit hanggang ngayon ay hindi inire-reveal ang kwento kung sino siya at kung ano ang kakayahan niya bilang assassin. Ang tanging alam lamang natin ay lola siya ng mga Zoldicks dahil ayon sa tourist guide, merong lolo at lola na nakatira sa mansyon ng mga mamamaslang. At ang tanging karakter lamang na pwedeng maging lola sa mga aninong ito ay walang iba kundi ang babaeng katabi ni Killua. Siguro, malapit sila Killua at Alokha sa kanilang lola, kaya magkakatabi sila sa larawang ipinasilip sa atin ng kwento. Ang relasyong ito ng dalawa ay maaari nating makita sa mga susunod na kabanata ng kwento, kasabay ng pagpapakita sa atin ng kakayahan ng lola ng mga Zoldyck bilang isa din siyang assassin. Number 10. Maha Zoldyck. Si Maha ang great-grandfather ng mga Zoldicks. Ibig sabihin, sa kasalukuyan siya ang pinakamatandang miyembro ng pamilya na kilala natin. Ang katandaan ni Maha ay mababakas sa kalbo na niyang ulo, maliit na pangangatawan at kulubot na balat. Sa kabila nito, hindi dapat maliitin ang kakayahan ni Maha dahil isa siya sa pinakamalakas na Zoldyck. Matatandaan mga idol na sinabi sa kwento na lahat ng mga kalabang nakaharap ni Maha ay nagawa niyang talunin na tapusin, maliban sa isa. Ito ay si Isaac Netero, ang dating chairman ng Hunter Association at ang kinilala noon bilang pinakamalakas na Nen user sa buong mundo. Ibig sabihin mga idol, pwede nating paniwalaan na ang specialty ni Maha bilang isang assassin ay ang pagiging Nen genius. Nasabi ko ito dahil ang isa pang karakter na nakapantay o lumagpas sa kakayahan ni Isaac Netero pagdating sa Nen ay ang hari ng mga langgam na si Meruem na isa ding Nen genius. Kaya kung nagawa ni Maha na matapatan ng pinakamagaling na Nen user na si Netero, hindi mahirap isipin na si Maha ang pinakamagaling na Nen user sa kanilang pamilya. Number 11. Zig Zoldyck. Ang huli at ang pinakabatang Zoldyck na ipinaklala sa kwento ay walang iba kundi si Zig. Hindi binanggit mga idol kung ano ang relasyon niya sa mga Zoldicks, pero ibinahagi ko sa inyo noon ang paniniwala ko na si Zig ay maaaring ang ama ni Zeno at ang lolo ni Silva. Nasabi ko ito dahil sa generational graph ng mga Zoldyck na ipinakita sa kwento. Dito, nalaman natin na mayroon pang isang Zoldyck na anak si Maha na siya namang naging ama ni Zeno. Ito sa tingin ko si Zig na mayroon ng mas matandang hitsura. Ipinakilala ang assassin sa kasulukuyang arc ng kwento bilang isa sa mga taong nakarating sa Dark Continent.
Kasama niya sa paglalakbay na ito ang dalawang hunters na sila Isaac Netro at Linnae Odoboa. Ang ekspedisyong isinagawa ng tatlo ay nagpapatunay mga idol na si Zig ay nagtatagli ng walang katulad na kakayahan bilang assassin at nen-user. Dahil ang mga taong nakakarating lamang sa Dark Continent ay ang mga taong nagtatagli ng mga natatanging kakayahan para mabuhay sa panganib ng lugar. Katulad ni Lola Zoldyck, hindi pa natin alam kung ano ang specialty ni Zig bilang assassin. Pero maaaring magkaroon ng flashback sa Hunter x Hunter kung saan ipapakita ang pagkatao, estado at abilidad ng assassin na si Zig Zoldyck. Ang bawat isang special assassin skills ng mga Zoldyck ay labis na kailangan sa kanilang mga misyon, kaya sigurado ako na kahit meron silang kanya-kanyang kabihasaan, may sapat na kasanayan din ng bawat isa sa kanila sa specialty ng iba pang miyembro. Yun nga lamang ay hindi nila mapapantayan ang galing ng membrong minaster ang kakayahang ito. Kung kayo ang tatanungin mga idol, ano sa mga specialty o expertise ng mga Zoldyck ang gusto nyong pagkadalubhasaan? Ito ba ang pagiging master of disguise gaya ni Illumi? Ang kaalaman ba sa art of espionage na meron si Kikyo? O ang galing sa hand-to-hand combat na tinataglay ni Silva? Sabihin nyo sa comment section sa ibaba at pag-uusapan natin kung gaano kahalaga ang kakayahan na inyong napili sa mga assassin ng pamilyang Zoldyck. Ito po ang aking paliwanag sa special assassin skills ng bawat Zoldyck. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung gusto nyo rin po ng iba pang kwento ng anime ay isearch nyo lamang ang JETV sa inyong mga social media accounts sa gaya ng YouTube at Facebook. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE, hanggang sa muli!